stays together, stays together always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious as parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton. His mission of bringing God to man and man to God. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nandito po uli kami, nagbabalik ang Family Rosary Crusade. Isipin nyo, talagang hangad ng lahat ng tao ang tagumpay. Maaaring pinansyal o sa negosyo, o tagumpay sa trabaho. Pwede rin sa kakayahan o sa husay sa sining o sa palakasan. Pero natitiyak ko, may isang sangkap na pareho sa lahat ng tao, ang impluwensya ng nanay, ng ina, na magpapatotoo sa ginawang pagtuturo at paggabay. Kaya ngayon sa halip na itanong natin sa isang matagumpay na personalidad ang kanyang sikreto, usisain natin ngayon ang formulang ginamit ng kanyang nanay, ng kanyang ina. Kasama po natin ngayon ang nanay ng 8 anak, 8 matatagumpay na anak, si Ginang Baby Banal. Di po siya tumatanda, baby pa rin siya hanggang ngayon. So, kumusta po kayo? 8 anak nyo? 8 lang po. Ang galing nga, nakakatuwa sa panahon ngayon pag may nadinig mo 8, wow. Nakakasyak. Nakakasyak at nakakatuwa. Nakakatuwa. Kasi hindi yan nabibili ng pera, natutumbasan ng kayamanan, ang saya ng isang malaking pamilya. No regrets, Father. No regrets. Yeah. Definitely. So, matagumpay na masasabi ang mga anak ninyo. Palagay ko po. At ang pinakatagumpay ay at least pinakasikat? Yung panganay namin pong anak, katulad na nabanggit nyo, 8 sila, ay si Bolet. Siya po Bolet ay... po, si Congressman Bolet Banal. Ng District 3. Ng District 3 ng Quezon City. Yan naman pong bunso namin, si Hasmi, na dalaga pa, 36 going 37. Dalaga pa? Yun po yung the youngest witness ng impeachment during... Really? Yeah. Which impeachment?
Yung kay Presidente Rap. Kasama siya doon? Siya po, yung pinakabatang witness noon. Talaga? Saan siya nagtatrabaho noon? Sa Deborah, lumipat siya sa Romulo Mabanta. Yun ang naging dispute nila, Raul Roco and Miriam Defensor, nung nagalit si Senator Defensor. She was the cost. Ang galing. Pero nung bata pa mga anak ninyo, sina Congressman, paano nyo sa kanila dinefine ang success? Paano nyo dinescribe sa kanila na kayo'y maging tagumpay? Ano ang pagtatagumpay para sa kanila ayon sa inyong paglalarawan? Siguro mapalad po ako, Father, dahil full-time mother ako. Hindi po ako nagtrabaho. As in, corporator, hindi nila ako napansing nawawala. Pag naghatid ako sa school, then yung time na yon, doon ako konting nagninegosyo. Then susunduin ko sila. Palagay ko talagang importante na nakatutok ka. So yun yung mas nakita nyo, yung tutok, yung presensya. Time. Yes, presensya. Na nandyan ka, kay maliit, malaking bagay, nandyan. May tatanungin sila, may sasandalan sila. Kahit na hindi ka na nagsasalita. Anong particular na value o values ang tinuturo nyo sa kanila na sana wag nilang malalimutan o hanggang paglaki nila, dadalhin nila? Simple lang po ang sinasabi ko sa kanila parate na unang-una, love and fear of God. Banal. Pinakamahalaga lagi. Banal. Pamilya, banal. Yes, Di ba? Pelikula na yata ang inyong buhay. Hindi kayo yon. Hindi po kami. Mapalad po ako. Maswerte kami ni George, yung aking asawa. 50 years na kami. September 3, we celebrated our golden. Ang galing. So, na kami po ay talagang lahat ng tiniran naming bahay ay malapit sa simbahan. So, we never failed to go. Was it a consideration? Parati yun. First house namin sa Tayuman, Espiritu Santo. Then sa Lourdes, sa Beretiro. Then sa Project 4, nalakad ko lang yung Miraculous. Talaga? Opo, ngayon na naman. Sa St. Ignatius. Opo, mula nung naging punong barangay po ako dyan, nagkaroon po kami ng ngayon kayo pa rin ang punong barangay? Nag-retire na, tapos na po ako after 16 years. Ayun. Kaya, yun po siguro Fear of God talaga? Fear of God talaga po. Hanggang ngayon, Father, you won't believe it. Sine-check ko kung nag-confess yung mga anak ko. Yeah. Pagka nagsimba kami, we are blessed. We live in one village almost. Kaya pag nagsimba kami, halos puno yung kapilya. Pag meron ako napansin na hindi nag-communion, itatabihan ko na yun. Hindi importante po. So inyo, itinuro nyo sa mga anak ninyo kung ano ang daan tungo sa tagumpay. Yes, pero nagkakaroon din ng defeat, nakaka-experience din ng defeat ang inyong mga anak. So, anong tinuturo nyo sa kanila para sila makatindig sa gitna ng mga pagkabigo? Natural lang po yun, ups and downs. Hindi kasama po yun sa buhay. Ang parati ko sinasabi sa mga anak ko, kailangan tumayo kayo, matuto kayo kung bakit kayo natalo, kung bakit kayo nagkamali. Doon sa pagkakamali nyo, tatayo kayo, maging positibo kayo. Hindi yung magmumukmuk ka o magagalit ka, you cannot have it all. You cannot have it all. Sa kailangan po, tanggapin nila yon at bumangon sila muli. At sawa ng Diyos, lahat naman po sila. Ikaw ba yung nanay na nakikitawa, nakikiiyak sa anak? Sa totoo lang, Father, pag may problema, siyempre walo sila, iba-iba yan. Sa kanilang, may mga asawa na. Ang 6 kong anak ay may asawa na. Kaya hindi man sila magsalita. Parati kong sinasabi, mas ramdam ko. Kung masakit sa'yo, doble sa akin. So, kung anong emosyon niya, nakikita sa'yo? Opo. At hindi na kailangan silang magsalita. Tatabi lang sila. Tatabi lang sila. Ihilig lang. Pag ano na yon, nandun hanggang ngayon po. Every Sunday po, nagkikita kaming lahat ng mga punong-punong bahay. Alam mo, parang naalala ko si Father Larry Faraon. Sabi niya, pag mabigat loob niya, uwi siya sa nanay niya. Tapos ganyan. Iupo, ihiga daw siya sa lap ng nanay niya. Wala siyang sasabihin. Pero sapat na raw yung para magkaintindihan sila. Hindi na po kailangan. So kayo ba ay nanay na laging naroroon ng mga pagtuturo tungkol sa ethics, morals? Nandun ba lagi? Old Filipino tradition na ugali. Pagmamano, pamumupo,
Particular kayo doon? Nagisna na po ng mga anak ko na parati kami may extended families. Alam niyo naman ng Pilipino, Kapampangan. Masarap naman yun. Yung pinsan mo, titira muna sa'yo. Yung auntie mo, patitignan mo sa ospital. Or may nangangailangan, nandiyan ka lang. Ang laki ng lahi. Opo, kailangan pakikialam sa tamang pamamaraan. Ngayon, tagumpay. As a mother of, okay, siguro tungkol ito kay Congressman, ano? As a mother of a successful personality, a well-known personality and a successful one, how do you feel? Para sa akin po, kinakabahan ako. Sa totoo lang, lalo na ho ngayon, iba yung nasa public service sala sa init, sana sa lamig, mas marami hong detractors yung anak ko. Nasasaktan ka? Of course affected ka ba pag may bad media? Opo, totoo po yun. Yung mga blind items, tapos pupunta sa akin, Mami ha, mag-ano ka lang, hindi totoo. Sabi ko, I know you. Kilala kita. Galing ka sa akin. Pero naapektuhan ka? Opo. Minsan ho, hindi niya po alam. Kung medyo kinakausap ko na lang sila. Sabi ko, sana, tingnan nyo rin yung kabuuan. Hindi, palagay mo, nag-consyal po siya. Tinignan nyo, binasa nyo ilang takip ng ordinansa Eto kako yung kopya. Busisin nyo yung loob. At isa ako, kung mali, sabihin nyo sa akin, isa ako sa magtutuwid. Yes po, magtutuwid. Kailangan naman ng pagtulong ng lahat Hirap ng lugar mo. Diba? So, ikaw ba, Nanay Baby, at this point in time, masasabi mo bang nagawa mo na ang iyong misyon sa iyong mga anak o patuloy pa rin bang impluensya mo sa buhay nila? Hindi pa po. Hindi pa po hindi natatapos. Hindi natatapos ba, Inay? Being a mother is a never-ending process. Hindi pong katapusan yan. Sabi niya, minsan 2 months ago, binigyan ako ng tribute sa barangay. Ang nagresponde si Bolet. Mangiyak-iyak po siya. Sabi niya, mami ko nga, kahit na congressman na ako ngayon, hindi pa rin nawawala yung kanyang 1, 2, 3. Kaya, Bolet, I'm calling you 3 things. So, talaga pong nakadetalye. O kaya pag lumagpas ako, you said 3 things lang, pang-apat na yan. So, I always call them, lahat po sila kahit na yung asawa ko. May mga reminders ako sa kanila na kasi kailangan po nila yung guidance. So, hindi kayo yung nanay na okay na kayo, malaki na kayo. So, bahala na kayo sa buhay nyo, pahinga na lang ako. Hindi po. Hindi ka nag-retire sa pagkananay. Pati po mga apo ko. Siguro yun ang karugtong nun. Yung pong karugtong nun. Natapos man sa anak. Apo. Mas grabe pang. Mas grabe kasi po ngayon, iba na yung impluwensya ng lolo sa apo. At saka iba na ho ngayon ang mundo. Buhay. Yung kinalakihan ko noon, noon titignan ka lang ng nanay mo. Sunod ka na. Abay ngayon hindi. Yung apo ko, why Lola? Pag may sinabi ka, why? So, ang pagiging ina ay wala What's wrong, Lola? Parang minsan nila alam that there's something wrong with what they said or kung ano ginawa. So, patuloy yun. Patuloy po yun. Ayan. So, Nanay Baby, mensahe po ninyo ngayong Mother's Day sa ating mga tagapanood at sa mga nanay, lalo na yung mga nanays in crisis. Yes po. Sa mga katulad kong nanay o mga lola, ang aking mensahe ay ang pagiging ina is a vocation. It's a blessing. Hindi lahat naging ina. Kaya palagay ko nga, kaya ginawang marami ng Diyos ng ina para maalagaan niya siguro yung sangkatauhan. Kasi alam niya, yung pong pagmamahal ng ina ay pure. Wala, selfless. Huli ka parate. Ang kapakanan ng pamilya mo ang number 1. Yun po talaga. Medyo naano ako doon, huli ka parate. Huli ka parate. Yun ang parate. Tatay cannot even speak of that di ba? Nanay talaga Kaya, kasi siguro dahil galing sa'yo, hinalagaan mo lalo na nga po ako, hindi ako talagang, ang tawag sa akin nanganak ko, martyr sa Golgotha. Hindi naman pakin ang attitude. Mahal na mahal ko yung aking vokasyon, gustong-gusto ko yung pagiging ina. Although I married very young, hindi naging mahirap po sa akin. Kaya kahit anong bagay... Kaya hindi ka tumanda Yes po, kahit anong bagay, kahit anong kahirap kung gusto mo, madali po. Wow. Madali po. So, salamat Ima. Ima, tama ba? Salamat Ima sa iyong pakikiisa sa amin at ang daming natutunan ng mga nanay at ng mga anak sa inyong mga binahagi ngayon.
Pakis naman, Happy Mother's Day. Wow. Thank you, Father Raymond. Ang manggagawa ay dugo ng lipunan. Tungkulin nilang gamitin ang kanilang kakayahan para mapaunlad ang buhay. At ang buhay niya sa trabaho ay nakakabit sa buhay sa pamilya. Nagsimula si Vic bilang empleyado bago siya nagtayo ng sariling negosyo. Yung unang-una siguro masasabi ko na hurdle na kailangan kong malampasan is yung the decision to go into business. After having been employed for the past 29 years, the decision to go into my own business was probably one of the most difficult. Secondly, was finding the right kind of business, because definitely, as I've learned by experience, the business that you need to go into is dapat yung alam mo. Number one, dapat alam mo, dapat gusto mo. Dapat meron kang passion. Kasi unless na hindi mo gusto yung business o hindi mo alam, I don't think magkasucceed ka pagka gano'n. Biyaya mula sa Diyos ang tingin ni Vic sa kanyang negosyo. Kaya naman, sinisikap niya ang pamahalaan ito ng matuwid, marangal at ayon sa utos ng Diyos. Isa yun sa pinaka-pundasyon ng aming negosyo na kailangan kung magninegosyo kami, kailangan sang-ayon sa prinsipyo ng mga Kristiyano, prinsipyo ng Panginoon. Kaya bulat sa pool, ang naging prinsipyo namin sa negosyo ito, mag-asawa, magbabayad kami ng tamang tax. Lahat ng mga practices na gagawin namin sa negosyo sang-ayon sa batas ng Panginoon. Hindi ako pumapasok sa mga transaksyon na kailangan kong mag-bribe kung maglagay sa mga tao. At tinitiyak namin na sa lahat ng ginagawa namin ay pawang katotohanan lang ang aming gagawin. Dahil minsan na niyang naranasang mawala ng trabaho, ingat siyang hindi niya ito magawa sa iba. Mahirap naman talaga yung pakiramdam na mawawala ng trabaho. Kaya nga sa pagninegosyo, importante na ang lahat ng gagawin natin, lahat ng desisyon natin, sang-ayon sa prinsipyo ng Kristiyano. So, kasama na dun yung kung halimbawa, kailangan mo talagang dumating do sa punto na kailangan mo talagang magbawas ng nagtatrabaho sa opisina, importante na bago mo sila paalisin, alam mo na nakakatiyak ka na hindi mapasama ka na ng buhay. Meron silang separation pay. Malaking bagay yun na bago mo sila bitawan, meron sila ikabubuhay. Kumawa na sila ng trabaho. Ang opisina ni Vic ay nasa bahay din niya. Kaya't minsan nag-aabot-abot ang trabaho sa kanyang pagiging ama sa pamilya. Siyempre, dito muna ka. Nag-alpusan muna kami mag-asawa. Pupunta na kami sa opisina. Isang mahalagang part din ng araw namin sa pagtatrabaho yung aming time ng prayer. Matinding disiplina ang pinairal ni Vic at Claire para matiyak nila na sapat ang panahon nila sa bahay. Yung disiplina na pagkontrol ng oras, na seeing to it that you have a balanced life, na hindi lahat puro sa bahay, hindi lahat para sa opisina. Kailangan balansyado. Hati ang mag-asawang Vic at Claire sa trabaho sa opisina. At sa loob ng bahay, hindi nag-aatubili si Vic na tulungan si Claire sa mga gawain. Care of the dishes. Okay, sige pa. Actually, ako taga-hugas. Sige pa. I do the cooking. Ako yung naghugas niyang plato na yan. I do the cooking. He does the dishwashing. Siya ang nagluluto. Yeah. Yung cleaning, the children. Yung cleaning, tumutulong yung mga bata. Pero pag hindi sila available, ako yun. Siya, he cleans. Yeah, nagliligpit.
Kuminsan kami nagseset ng table o nagdidilig ng mga halaman. Lord, we thank you for this meal. We thank you, Lord God, for your generosity in providing for all our needs. As we partake of this meal, help us, Lord, to recall those who are in need. In Jesus' name. Isa lamang ang mariin niyang bilin sa mga anak. Isa yan sa mga sinasabi namin sa mga bata. We should never lose our time as a family. We should have common meals. Kaya kung halimbawa man, yung office days, Monday to Friday, bihira talaga kami nagkakasalo-salo ng dinner. Kasi kumisan, late na sila nakaka-uwi. Pero yung Sabado tsaka Linggo, talagang sinasabihan namin sila na we need to protect that. Anong klaseng ama si Vic para sa kanyang pamilya? My son told him, sabi niya, you know, Dad, even when I was small, I really strongly feel that I want to be for marriage. Because I saw in you the husband, the father, and the brother in community. I want to become myself. Sabi naman ng daughter namin, ako, Dad, married life din yung nakita niyang direction niya. Sabi niya, kaya naman yata ako nahihirapan mag-find ng right man kasi ikaw din yung benchmark ko naman. Sabi niya, the father and the husband that I've seen you. So I think in a nutshell, ganun si Vic. He's a very dedicated father. Hindi siya very, very family-oriented. He always work hard for us. Kaya remember the name of the office is CAM, Claire, Anna, and Miguel. We've always been his inspiration, sabi niya. So I will have to name my company with the acronym of your names. Ang kahulugan ng kanyang pagiging ama, I think para sa akin is being given by God the opportunity to raise children in His ways and teach them about God and to reach a point where they will make their own decision, their own choice, to live their own lives for God as well. And I think it's a very good opportunity, a great opportunity for our fathers to be given that opportunity to raise their children in the ways of God. Si Vic, negosyanteng makatao, amang makadiyos. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in